Pagnilayan po natin itong ating binasang ebanghelyo tungkol sa kalooban ng tao na kailangan magtagpo, makipagtagpo sa kalooban ng Diyos kung ibig nating makaranas ng mga himala sa buhay. Dahil kilala po natin ang Panginoong Hesukristo bilang kakaibang klaseng guro na dinudumog ng maraming tao, hindi lang dahil sa kanyang mga tinuturo, kundi dahil gumagaling ang mga may sakit na lumalapit sa kanya at nagpapahaplos sa kanya. At marami silang nararanasang mga himala, mga milagro sa piling niya. Dahil madalas tayong makarinig ng mga ganitong kwento, minsan akala natin Superman ang dating ng Panginoon. Ipinapalagay natin, kumbaga, na kayang-kaya niyang magpagaling o gumawa ng milagro kahit kailan at kahit saan niya gusto. Totoo ba yon? Hindi. Yon ang isasagot ng ating ebanghelyo sa araw na ito. May mga pagkakataon din pala na ang Panginoon parang wala siyang magawa. Ayun ang narinig natin sa ating narinig na ebanghelyo. Hindi makagawa ang Panginoon ng anumang kababalaghan doon sa bayan ng Nazaret. Hindi makagawa ng kababalaghan. Parang nakapagtataka, hindi ba? At ang mas nakapagtataka ay nangyari ito sa sarili pa niyang bayan, sa Nazaret, kung saan marami siyang kakilala at maraming nakakakilala sa kanya. At mukhang naging hadlang pa ang pagkilala nila sa kanya at sa kanyang pamilya doon sa pagsampalataya na mayroon talaga siyang magagawa. So, diretsyong sinabi ni San Marcos, hindi siya makagawa ng anumang makapangyarihang gawa. At dinagdag pa ni Saint Mark na mangha daw siya sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao. Namangha siya. Usually ho, positibo ang kahulugan ng pagkamangha. Hindi ba yung pagkamangha may kinalaman sa pagkabilib? O namangha siya, ang galing-galing niya. Pero dito, baliktad na pagkamangha. Negatibo. Ang kawalan daw ng pananampalataya ng mga mamamayan sa Nazaret ay parang nagpahina, nagdulot ng kawalan ng kakayahang magpagaling. Naging hadlang. At parang nagtataka ang Panginoon, bakit sila ganoon? Kahit gustuhin ko man na gumawa ng kababalaghan, kahit gustuhin ko man na mapagaling ang may sakit, parang hindi mangyari. Sa maraming mga pagkakataon, sa mga iba pang mga bahagi ng ebanghelyo, halos malinaw na iniuugnay ni Jesus ang paggaling sa pananampalataya noong humihiling
ng kagalingan. Halimbawa, natatandaan nyo ba yung bulag na pulubi na si Bartimeo? Nung malaman niya na si Jesus ay dumalaw sa bayan, tumayo siya. Nagtatakbo kahit hindi siya nakakakita. Hinanap niya kung saan naroon si Jesus. At nung malaman niyang andun na si Jesus sa harap niya, sumigaw siya. Ang sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Nagpapansin siya. At pinansin naman siya ng Panginoon. Kahit sinasaway pa siya, huwag kang maingay. Nag-ingay siya, tumawag ng pansin. At nung iharap na siya sa Panginoon, ganito ang tinanong ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Bulag yung tao. Humingi siya ng awa. Obvious ba? Para bang pwede kang mag-react at sabihin mo na, ba't kailangan pang tanungin ng Panginoon kung anong gusto nung mamang bulag na humihingi ng awa? Pero teka, malay nyo kung ano ba talagang gusto niya. Bakit? Hindi ba kung minsan may mga pulubi sa tapat ng simbahan at sasabing, maawa na po kayo sa taong bulag. Anong hinihingi? Limos. Kaya kinailangan tanungin muna ng Panginoon, ano bang gusto mo? Baka limos lang naman ang gusto niya. Matapos lang na sabihin ni Bartimeo, Guro, ang gusto ko po, makakitang muli. At noon sinabi ni Jesus, humayo ka na. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Hindi niya sinabing humayo ka na, iniligtas ka ng aking kapangyarihan. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Parang sinasabi niya, oo, gusto kong gumaling ka. Pero gusto ko ring malaman kung gusto mo bang gumaling ka. Hindi sapat na gusto ng Diyos. Importanteng gusto rin natin. Kung minsan may maraming mga bagay, sinasabi natin, mangyayari yan kung ipagpasa Diyos natin. Bahala ng Panginoon, kalooban ng Diyos. Pero, importante din pala na loobin natin, na gustuhin din natin. May isa pang kwento tungkol sa dalawang bulag sa Matthew chapter 9. Doon, diretsahan pa ngang tinanong ni Jesus, naniniwala ba talaga kayo na magagawa ko itong hinihiling ninyo? Kasi diretso nang sinabing, Guro, gusto po naming makakita. Challenge pa sila. Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? At matapos lang nilang sumagot ng opo, at saka sila hinipo sa mata at sila'y gumaling at nakakitang muli. Mahalaga ang paniniwala natin sa Panginoon. Pero mahalaga din ang paniniwala natin sa ating gustong mangyari. May pagkakataon din ang mga alagad mismo ang may problema sa pananampalataya. May isa pang kwento tungkol doon sa isang taong may anak, inaalihan daw ng demonyo. Pumunta sa mga alagad. Dahil busy ang Panginoon, yung mga alagad na ang nagtungo doon sa bahay
nung taong may anak na may sakit at inaalihan ng demonyo. At yung mga alagad daw, pilit nilang inuulit-ulit yung formula para palayasin yung demonyo. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Palpak. Kahit paulit-ulit ang formula, walang epekto, hindi nila mapagaling. Kaya tumakbo ulit sila kay Jesus. At noon sila sinaway ni Jesus tungkol sa mahina nilang pananampalataya. At nung haplusin ng Panginoon, yung bata, gumaling siya. Siyempre, takang-taka ang mga alagad. At ang sabi nila, Panginoon, bakit kami hindi namin magawa yung ginagawa ninyo? At ang sagot, dahil kulang ang inyong pananampalataya. Dito ko nai-imagine na parang sinasabi ng Panginoon, matutulungan lang kita kung papayagan mo ko na tulungan ka. Bakit? Kung gusto ba ng Diyos, pero ayaw naman natin, mapangyayari ba niya? Kakaiba ang relasyon ng Diyos sa tao. Dahil nilikha tayo na may malayang kalooban, ginagalang din niya yung kalooban natin. At ano bang hinihingi niyang tulong mula sa atin? Simple lang naman, ang ating tugon, ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay pakikipagtulungan sa Diyos. Sinasabi natin, sundin ang loob mo, Panginoon. Pero sasabihin ng Panginoon sa atin, masusunod ang loob ko kung loloobin mo rin ito. Kahit gusto ng Diyos, hindi mangyayari kung ayaw din natin para sa sarili natin. Hindi lang pala sa Diyos nakasalalay ang mga himala na hinihiling natin sa buhay natin. Mahalaga din ang bahagi natin. May isa pa nga ang kwento, kahit humahaba, yung babaeng Kananea, na pilit pinagtatabuyan ng mga alagad. Papaanong sinabi pa nga sa kanya, hindi naman yata mabuti na kunin yung pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Sumuko ba yung babae? Nasiraan ba siya ng loob? Hindi. Nanatili pa rin siya. Mapakumbaba. Pero sumagot. Matatag na sumagot. Opo, Panginoon. Pero kahit naman ang mga aso ay nakakakain ng mga mumo na nahuhulog sa hapag ng kanilang amo. Hindi siya nagpasira ng loob kahit tinataboy na siya. At dahil sa kanyang pagpupursigi, nasabi tuloy ng Panginoon, babae, napakadakila ng iyong pananampalataya. Mangyari nawa ang iyong ninanais. Alam ko, ang madalas na definition natin ng faith ay paniniwala natin sa Diyos. Pero wag nating kalilimutan na ang Diyos na pinaniniwalaan natin ay naniniwala din sa ating mga kakayahan, sa ating kagandahan ng puso, sa ating kabutihan, sa ating kakayahan na makipagtulungan sa Kanya na gumawa ng maraming himala at kababalaghan dito sa mundo kung magtagpo ang kalooban niya at ang kalooban natin. Sa araw na ito,
Pakipanalangin niyo po si Brother Kenneth dahil narito siya, hindi lang upang tumugon sa kalooban ng Diyos, kundi dahil niloloob niya ang kalooban ng Diyos. Mahalaga yung pagtatagpo ng kalooban ng Diyos at kalooban ng tao upang mangyari ang mga kababalaghan, upang maranasan natin ang paghahari ng Diyos sa ating piling.